Kamusta po ang Christmas nyo, listeners? Abangan po ang ating raffle mamayang hapon sa Facebook page natin na Cat Amazing Stories PH. Nakapulot ng kwintas ang batang basurero sa harap ng restaurant. Pero nang isauli niya, ay laking gulat ng lalaki nang puntahan ang kanilang bahay at makita ang kanyang ina. Simulan natin ang kwento. Lily, saan ka na naman ba nagpuntang bata ka? Kanina pa kita hinahanap. Saan ka naman nagsususuot ha? Sermon nga ni Cecil sa nag-iisang anak niya na si Lily. Nakangiting lumapit si Lily sa kanya. Nay, sumama po ako kanina kay na Jasmine sa pangangalakal. Malaki po ang kinita namin, nanay. May dala nga po akong bigas may ulam pang kasama, tuyo nga lang po. Isda po sana sa palengke ang bibilin ko kaso kinulang po sa budget na pero ayos lang naman po yun, di ba po? Isda pa rin naman po ang tuyo, maalat-alat nga lang. Tatawa-tawang sad pa nga ng cute na bata. Natatawang ginulo ni Cecil ang buhok ng anak niya. Lily, sinabi ko na sa'yo na hindi mo naman kailangan mga lakal o kaya mamulot ng basura kasi ako dapat ang gumagawa ng paraan para may makain tayo kasi ako ang nanay at ikaw ang anak. Pero nay, may pilay ka po kaya dapat nagpapahinga ka lang dito sa bahay. Hindi pa po gumagaling ang pilay mo. Hayaan mo na po ako, nanay. Masaya po kung natutulungan po kita. Napakabuti mo talagang anak, Lily. Kung mabubuhay ulit ako, ay ikaw at ikaw pa rin ang anak. Nagugustuhin kong magkaroon. Mahal na mahal kita, Lily. Yan ang palagi mong tatandaan. Mahal na mahal din po kita, nay. Ilang araw nang hindi nakakapagtrabaho si Cecil dahil na-aksidente siya nung nakaraan. Nagpumilit kasi siyang magtrabaho sa isang construction at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabagsakan ng mabigat na bakal ang binti niya. Kaya pa ikaw tuloy siyang naglalakad ngayon. Sinagot naman ng boss niya ang pagpapagamot sa kanya. Ngunit dahil hindi nga siya makapagtrabaho, mas lalo tuloy silang nahihirapan. Si Lily ang nag-iisa niyang anak. 10 years old na ito. Isa itong masipag, mabait, masunurin at bibong bata. Mula pa man noon, hindi nga ito naging sakit ng ulo sa kanya. Matured na nga ako mag-isip si Lily. Dala na rin siguro ng hirap sa buhay. Imbes na paglalaro ng piko at Chinese garter, ay pangangalakal at pamumulot ng basura ang pinagkakaabalahan ng bata. Gustong gusto kasi nitong matulungan si Cecil. Tapos na nga sa pagluluto, ang babae, nang tuyo kaya tinulungan na nga siya ni Lily na ilagay ito sa mesa. Masaya nilang pinagsaluhan ang kanilang hapunan. Nay, gusto ko na pong tumigil sa pag-aaral. Biglang sabi ni Lily. Natigilan sa pagsubo si Cecil. Bakit mo naman nasabi yan? Mas gusto ko na lang pong magtrabaho, nay. Dagdag lang po sa gustusin ng pag-aaral Tsaka po, pwede naman po akong mag-aaral next year. Gusto ko pong tumulong sa iyo, nay, para hindi ka na po mahirapan pa. Lily, hindi mo obligasyon na tulungan ako. Hindi ako papayag na huminto ka sa pag-aaral. Kahit na mahirap lang tayo, gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka. Gusto ko makagraduate ka ng elementarya, high school, lalo na college. Sobrang halaga ng edukasyon, Lily. At yun lang ang maipapamana ko sa'yo. Tandaan mo yan. Pero nay... Lily, ayoko. Wag nang mapilit, okay? Kung gusto mo talaga makatulong sa akin, mag-aral ka lang ng mabuti. Napayo ko ang bata. Sige po, nay. Sorry po. Hindi kita pinapagalitan, ha? Sinasabi ko lang sa'yo na masyado ka pang bata para magtrabaho. Dapat nakatuon lang atensyon mo sa pag-aaral at paglalaro. Nay, siguro magiging madali po ang buhay natin kung may tatay lang po ko, no? Napalunok si Cecil. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Napayuko siya. Hindi niya kayang tignan si Lily. Nasaan po ba kasi ang tatay ko? Naluluhang tanong pa ng bata. Napabuntong hininga si Cecil. Lily, matagal nang patay ang tatay mo. Huwag mo na siyang isipin pa. Pero, bakit kahit picture niya hindi ko po nakikita? Hindi ko man lang po alam kung ano pong mukha niya.
Tsaka bakit hindi po natin dinadalaw yung puntod niya? Si Jasmine nga nadadalaw niya yung puntod ng tatay niya halos araw-araw pa tapos ako po hindi eh. Saad pa nga ng mausisa at matalinong bata. Lily, Bakit ba kasi ayaw mo po siyang ipakilala sa akin na hindi mo ko kinukwentuhan po tungkol sa kanya? Ni hindi ko nga po alam kung ano pong pangalan niya eh. Lily, itigil na natin ang usapang to. Kung tapos ka ng kumain, maghugas ka na ng kamay mo at magpahinga ka na. Alam mo ba, Nay? Yung pinakadahilan po kung bakit gusto ko pong tumigil sa pag-aaral ay dahil pinagtatawanan at binubuli po ako ng mga kaklase ko. Kasi alien daw po ako. Wala daw po kong tatay kapag Father's Day daw po. Dapat nagtatago lang po ako sa bahay kasi hindi daw po dapat ako kasali kapag magse-celebrate sila ng Father's Day. Kasi wala naman akong tatay. May kaklase ko na nagtatanong kung ano pong pangalan ng tatay ko. Pero wala akong masabi kasi wala naman po akong alam tungkol sa kanya. Nabubuli ka sa eskwela? Sino nabubuli sa'yo, Lily? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Susugurin ko sa eskwelahan nyo. Ang mga nambubuli na yan. Dapat nagre-report ka sa teachers mo kapag binubuli ka ng dahil lang doon. Umiyak si Lily. Nay, hindi na po mahalaga yun. Lily, dapat sinasabi mo sa akin kung may nangaaway sa'yo sa school. Alam mo naman ipagtatanggol kita, di ba? Ayokong nasasaktan ka. Ayaw mong nasasaktan ako? Di hayaan mo na po ako na malaman kung sino po ang tatay ko, Nay. Hindi na nga umimik pa si Cecil at niyakap na nga lamang anak niya. Humagulgol naman ng todo si Lily habang nakasubsob sa tiyan niya. Kinabukasan, maagang nagising si Cecil ngunit paggising niya, wala na si Lily sa tabi niya. Kahit saang sulok ng bahay siya maghanap, hindi niya ito nakita. Chinek niya ang cabinet nito baka kasi naglayas ngunit naroon pa naman ang mga damit ni Lily. Sana naman ba nagpunta ang batang yun? May pasok siya ngayon sa eskwela. Problemado niyang sinabi at pinaghahanap ito sa mga kapitbahay. Sa kabilang banda palakad-lakad si Lily sa kalsada habang may pasan-pasan na sako sa kanyang balikat. Palingalinga siya sa paligid para maghanap ng mga basurang pwedeng ikalakal. May nakita siyang malaking basurahan sa harap ng isang restaurant. Patakbo niya itong nilapitan at kaagad na hinalughog. Marami siyang napulot na mga karton. Sa paghahalughog niya ay isang kwintas ang nadampot niya. Namangha siya sa ganda ng kwintas at isa itong golden necklace na may heart pendant. Wow! Usal niya at napangiti ng malaki. Totoong ginto kaya to? Magkano kaya to kapag naibenta ko? Ang swerte ko naman. Kapag naibenta ko to, mabibili ko na ang masarap na pagkain. Lalong-lalo na yung paborito ni Nanay. Mga alis na nga sana siya, ngunit napalingon siya sa restaurant. Isang lalaki ang nakita niyang lumabas, mula doon na para bang may hinahanap nga. Aligaga kasi ito. Napaisip siya. Ano kayang hinahanap ni Sir Pogi? Tanong nga niya sa kanyang isipan. Nakita niyang papalapit nga ito sa basurahan. Napatingin si Lily sa hawak niyang kwintas. Sa kanya kaya to? Kung sa kanya to ay dapat ibalik ko. Ang turo sa akin ni Nanay, wag akong kumuha ng bagay na hindi naman sa akin. Huminga ng malalim si Lily at nilapitan ng lalaki. Magandang umaga po! Bati niya. Kunot noong pumihit paharap sa kanyang lalaki. May hinahanap ka po ba? Oo bata eh. Nawawala kasi ang kwintas ko, baka aksidente kong naitapon sa basurahan kanina. Nako, wag ka na pong maghalughog dyan. Bakit naman? Inilahad ni Lily ang kwintas. Ito po bang hinahanap niyo? Napulot ko po kanina habang nangangalakal po ko. Isasangla ko po sana kaso ikaw pala ang may-ari niyan kaya ibabalik ko na lang po sa'yo. Natuwa ang lalaki. Salamat, mahalaga sa akin ang kwintas na to. Buong akala ko, naiwala ko na to ng tuluyan. Halata nga po na mahalaga po yan sa'yo eh. Napakalaki po ng smile mo. Tama bang narinig ko na nangangalakal ka? Usisa nga ng lalaki. Opo, para makatulong po sa nanay ko. Napilayan po kasi ang nanay ko kaya hirap po siyang may galawang binti niya eh. Kaya naman hindi po siya nakakapagtrabaho. Pero napakabata mo pa.
Napakamot na nga lamang si Lily sa kanyang ulo. Ganyan din po ang sinabi sa akin ni nanay. Ako nga pala si Marvin at ikaw naman si... Ako po si Lily, 10 years old po, nakatira sa Purok 3, Barangay Timatalo, pangatlong kanto, liko sa kanan at dalawang liko sa kaliwa. Ay mararating mo na po ang bahay namin, yung may pulang gate. Natawa si Marvin. Nakakatuwa ka naman Lily, pumasok ka muna sa loob, ipag-aanda kita ng pagkain bilang pabuya. Sa kabaitan mo. Talaga po? Naku, salamat po talaga Sir Pogi Iginiya siya ni Marvin papasok sa restaurant. Kagad siyang hinainan nga ng pagkain nito. Sarap na sarap si Lily sa mga nakahaing pagkain. May pineapple juice pa. Kain ka lang ng kain, kung may gusto ka pa, magsabi ka lang. Nakangiting sambit ni Marvin habang pinapanood siya na kumain. Napakasarap naman po ng pagkain dito. Ikaw po ang may-ari nitong restaurant? Oo, ako nga. Ikaw po bang nagluluto? Hindi, may tauhan ako pero nagluluto din naman ako paminsan-minsan. Mabuti naman at nagustuhan mo ang pagkain namin. O dahan-dahan ka lang sa pagkain, baka mapulunan ka pa. Sir Pogi, kakapalan ko na po ang mukha ko Pwede po bang ibalot ko po itong mga natitira po na dadalhan ko po sana si nanay? Hindi pa po kasi siya nakakatikim ng ganitong pagkain kaya gusto ko na pong matikman niya rin po sana. Ayos lang po ba yun? Oo naman Lily. Tango nga ni Marvin at tinutusan nga ang staff niya na ipag-take out nga ng pagkain si Lily. The best po talaga tong manok niyo. Pwede ba ako magtanong Lily? Tanong nga ni Marvin pagkatapos nakatawa ng bahagya. Ano po yun? Nabanggit mo ang nanay mo pero hindi mo pa nababanggit ang tatay mo. Nasaan ba siya? Napilay ang nanay mo kaya wala kang makain. Wala kayong makain. Dapat ang tatay mo naghahanap buhay para sa inyo. Hindi ko po kasi kilala po si tatay. Ang sabi po sa akin ni nanay po ay patay na po siya. Nalunod raw po sa sabaw Sa sabaw? Takang tanong nga ni Marvin. Opo, hindi ko po alam kung bakit ganun ang sinabi niya. Ayaw niya rin po kasing tinatanong ko siya tungkol sa tatay ko. Kahit nga po pangalan ni tatay, hindi ko alam. Pagkatapos kumain ni Lily ay binigyan naman siya ng pera ni Marvin. Sa'yo na ang lahat ng yan, ibigay mo yan sa nanay mo para naman makatulong ako kahit papaano. Ang laking halaga naman po nito. Halika na Lily, ihatid na kita pa uwi sa inyo. Gusto ko rin makausap ang nanay mo. Baka sakaling may maitulong pa akong iba sa inyo. Napasinghap si Marvin nang bigla siyang yakapin ni Lily. Maraming thank you po Sir Pogi, ang saya-saya ko po talaga. Ibibili ko po ng bagong damit po si nanay. Sumakay na nga sila sa kotse. Habang nasa biyahe, ay daldal nga ng daldal si Lily kung ano-ano ang naikukwento nito kay Marvin. Medyo mapagbiro din si Lily kaya aliw na aliw talaga ang binata sa kanya. Sir Pogi, may anak ka na po ba? Wala pa akong anak, busy pa sa trabaho. Sigurado po ako na kapag nagkaanak ka po, magiging mabuting tatay ka po sa kanya. Talaga, bakit mo naman nasabi? Kasi po ang bait-bait mo, para kang anghel. Hulog ka po talaga ng langit para sa akin. Hindi mo po ako kilala pero pinakain mo pa ako. Tsaka binigyan po ng pera. Saka pinasakay mo pa ako dito sa mamahalin mong sasakyan. Napangiti si Marvin. Tama ka Lily. Kung magkakaanak man ako, isisiguraduhin ko na magiging mabuting ama ako. Habang nagwawalis ng bakuran si Cecil, ay isang magarang kotse ang huminto sa harapan mismo ng bahay niya. Nagkasalubong ang kilay niya. Paika-ika nga siyang naglakad papalapit sa gate at nagulat siya nang bumaba mula sa kotse ang anak nitong si Lily. Nanay, bakit ka po nagwawalis? Magpahinga ka na po kaya. Sigaw ni Lily at nilapitan siya. Wala kay Lily ang atensyon ni Cecil kundi nasa lalaking bumaba ng kotse. Natigilan siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Pumilis ng husto ang tibok ng kanyang puso para siyang aatakihin. Napakurap siya at tinablot ang braso ni Lily. Pumasok ka sa loob, Lily. Kinakabahan na saad pa niya. Bakit po, Nay? May kasama po ako. Gusto ka po niyang makilala, Nay. Sabing pumasok ka sa loob Bakit mo po ako sinisigawan, Nanay? Naiiyak na tanong ni Lily. Huminga ng malalim si Cecil at kalmadong binalingan si Lily.
Pumasok ka na sa loob, Lily. Pakiusap lang. Tumango si Lily at kumaripas ito ng takbo, papasok ng bahay. Sumilip ito sa bintana. Inis nga na binalingan ni Cecil si Marvin. Kahit si Marvin ay gulat ring napatingin sa kanya. Cecil? Ikaw ba talaga yan? Anong ginagawa mo dito, Marvin? Nandito ko para ihatid pa uwi si Lily. Bakit mo naman siya hinatid pa uwi, ha? Hindi sumagot si Marvin at nanatili lang na nakatitig sa kanya. Makakaalis ka na at huwag ka nang babalik pa dito. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Ang tagal kitang hinanap. Cecil, binalikan kita pero wala ka na doon. Napakunot na si Cecil. Binalikan? Ilang taon kitang hinintay pero hindi ka dumating. Tapos sasabihin mo ngayon sa akin na binalikan mo ko? Sinong niloloko mo? Hayaan mo ako magpaliwanag, Cecil. Ilang taon lang tapos kung anumang meron sa atin, Marvin. Hindi mo na kailangan magpaliwanag kasi kahit magpaliwanag ka pa, nangyari na ang mga nangyari. Nakalimutan na rin kita. Sinubukang hawakan ni Marvin ang kamay niya pero umatras siya at mabilis na hinawi ang kamay nito. Umalis ka na. Kung ayaw mong magtawag ako ng mga tanod dito. Malalim na napabuntong hininga si Marvin at sumakay na sa kanyang sasakyan. Nakahinga naman ng maluwag si Cecil nang tuluyan na nga itong nawala ng paningin. Pinunasan niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Saka naglakad na nga papasok ng bahay. Naabutan niya si Lily sa sofa na mukhang malungkot. Binalingan siya nito. Nanay, bakit mo po inaaway si Sir Pogi? Ang bait-bait niya po sa akin. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na hindi ka pwedeng sumama kahit kanino, Lily, di ba? Tumitigas na ang ulo mo. Ayokong lumalapit ka sa lalaking yun. Napakunot noo ang bata. Pero bakit naman po? Mabait naman po siya. Binigyan niya pa nga po ako ng maraming pera. Huwag kang tatanggap ng kahit na ano mula sa lalaking yun. Nay, di ba sa iyo na mismo nang galing na wag akong tatanggi sa blessing? At malaking tulong po din sa atin, nanay. Hindi sumagot si Cecil at nagkulong na nga lamang siya sa kwarto. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Nakatitig lamang siya sa dingding. Bakit ba nagpakita ka pa? Mariing tanong niya sa kawalan. Buong akala niya hindi na nga niya muli pang makikita si Marvin pero kinabukasan ay nasa labas na naman ito ng gate nila. Nakangiti pa nga at kumakaway ang loko. Paika-ika nga siyang naglakad papalapit kay Marvin. Hindi na nga siya nagabalapang pagbuksan ito ng gate. Bakit nandito ka na naman? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kahapon? Asik niya. Cecil, nandito ako kasi may gusto lang sana akong linawin sa'yo. Kahapon pa ito tumatakbo sa isipan ko. Wala akong pakialam, Marvin. Basta ayaw na kitang makita ulit. Anak ko ba si Lily? Ako ba ang tatay niya? Diritsahang tanong naman ni Marvin. Nanlaki ang mga mata ni Cecil at marami siyang gustong sabihin pero ni isang salita, walang lumabas sa bibig niya. Nanatili lamang siyang nakatitig sa mga mata ni Marvin. Bago ako umalis sa probinsya, may nangyari sa atin. That was 10 years ago. 10 years old na rin ngayon si Lily. Malaki ang posibilidad na anak ko nga siya. Hindi mo siya anak. Pagpupumilit naman ni Cecil. Huwag ka nang magsinungaling pa. Hindi mo nga kasi siya anak. Pagkatapos mong nawala, ay may nangyari sa amin ng isa kong kaibigan. Siya ang totoong tatay ni Lily at hindi ikaw. Giit pa nga ni Cecil. Nagkasalubong ang kilay ni Marvin. Umigting ring ang panga nito. Sinong kaibigan? Akala ko ba hinihintay mo ko pero napalitan mo na naman. Pala ako kaagad. Hindi ko kailangan mag-explain pa sa'yo. Makakaalis ka na. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling sa akin, Cecil. Kapag nalaman ko ang anak ko talaga si Lily, gagawin ko ang lahat para mabawi siya at mabawi kita. Bubuuin ko ang pamilya natin. Banta ni Marvin at tinalikuran nga siya. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang gumaling ang pilay ni Cecil. Nakakalakad na ulit siya ng maayos. Bumalik na rin siya sa kanyang paghahanap ng trabaho. Hindi na nga siya bumalik sa pagko-construction kasi ayaw niyang mapahamak na naman ang anak. Sa dinami-rami ng inaplayan niya, wala man lamang ni isang tumanggap sa kanya. Pagod na nga siya nang makauwi sa bahay. Pagkatapos sa pagpasok pa nga lamang niya,
ng bahay ay bumungad na sa kanya. Si Lily at Marvin na masayang nagkukwentuhan. Nagtatawanan pa nga ang mga to. Bakit gandito? Sita ni Cecil at hinila nga si Lily palayo kay Marvin. Nay, nagkwekwentuhan lang po kami ni Sir Pogi. Sabat pa nga ni Lily. Lily, pumasok ka muna sa kwarto. Utos niya. Magrereklamo pa sana si Lily, ngunit tinaliman ito ng tingin ni Cecil. Tumakbo ang bata papasok ng kwarto. Alam mo ba na pwede kitang kausuhan ng trespassing? Ang kapal naman ang mukha mo. Ngumisi si Marvin. Naalala mo ba yung sinabi ko na, kapag anak ko nga si Lily, bubuuin ko ang pamilya natin? Ano bang sinasabi mo? Inabot nga ni Marvin ang isang envelope. Nang buksan niya ni Cecil, bumungad sa kanya ang resulta ng DNA test ni Marvin at Lily. 99.99% match ang mga to. Namutla si Cecil at pinunit niya ang papel. Hindi to totoo. Mayaman ka. Maraming pera. Kaya mong ipeke ang DNA test result. May kakayahan kang gawin yun. Sad ni Cecil. Wala akong pineke dyan. Yan ang totoong lumabas. Ide-deny mo pa rin ba? Ano naman? Kung ano mga siya. Ngayon ka pa babawi kung kailan huli na? Walang kinilalang tatay si Lily. Kaya ko siyang itaguyod ng mag-isa. Kinaya ko ng 10 taon at kakayanin ko pa kahit wala ka, Marvin. Sad ni Cecil. Humakbang si Marvin papalapit. Sa kanya, napaatras siya. Sa kakaatras nga niya ay napasandal nga siya sa pinto at kinorner siya ng mga braso ni Marvin. Sobrang lapit ng katawan at ng mga mukha nila sa isa't isa. Pigil naman ang paghinga ni Cecil. Sobrang bilis rin ng tibok ng kanyang puso. Mas lalong lumapit nga ang mukha ni Marvin. Isang maling galaw lang, magtatama na nga ang mga labi nila. Akala niya ay halikan siya nito ngunit lumihis ang bibig ni Marvin sa bantang tenga niya. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Sa ayaw mo man o sa gusto. Bulong nga nito at lumayo sa kanya. Nakangisi siyang kinindatan ni Marvin, tsaka ito nagpaalam ng umalis. Kinapa ni Cecil ang dibdib niya. Pinapakiramdaman ng malakas na pagkabog ng dibdib niya. Lumabas na ng kwarto si Lily. Umiyak ito. Nanay, totoo po ba yung narinig ko? Si Sir Pogi po ba talaga ang totoo kong tatay? Lumuhod si Cecil para pumantay siya kay Lily. Lily, sorry kung manalihim ko sa'yo. Hindi kasi naging maganda ang paghihiwalay namin ni Marvin kaya malaki ang galit ko sa kanya. Kaya po ba pinalabas mo na patay na siya? Oo, Lily. Kasi ayokong hanapin mo siya. Ayokong bumalik pa siya sa buhay natin. Kasi kung gusto niya naman palang bumalik, bakit hindi niya pa ginawa dati pa? Pero nabanggit po sa akin ni Sir Pogi na wala siyang anak. Hindi niya naman po alam na may anak po kayo na eh. Paano po kung nalaman po niya? Baka lumaki po ako na may tatay po. Tuluyan ang naluha si Cecil. Masakit para sa kanyang mga sinasabi ni Lily kasi lahat ng sinabi nito ay may punto. Hindi alam ni Marvin na nagkaanak sila. Pero paano niya naman sasabihin noon kung hindi niya nga alam kung saan ito hahagilapin? Niyakap na nga lamang niya si Lily at patuloy nga siyang humihingi ng tawad. Nagkakilala sina Marvin at Cecil sa probinsya. Laking probinsya si Cecil. Nagsasakang mga magulang niya sa lupain ng lolo nga ni Marvin. College si Marvin noon habang tumigil naman sa pag-aaral si Cecil. Ipinatapon si Marvin sa probinsya dahil sa pagiging pasaway nito sa school at doon na nga nagsimula ang kanilang love story. Habang naglalakad si Cecil sa malawak na lupain ng De La Paz ay nadaanan niya ang isang malaking puno ng mangga. Kaagad nga siyang natakam sa mga bunga nito na talaga namang kay lalaki. Hilaw pa, kaya mas lalong natakam at nangasim si Cecil. Mas gusto niya kasing kinakain ng hilaw kesa sa hinog na mangga. Tapos sinasawsaw niya sa bagoong. Hinubad ni Cecil ang tsinelas niya sa kaumakyat sa puno. Nadulas siya sa inahapakan niyang sanga. Sanhi upang mawalan nga siya ng balanse
at nahulog ng malakas. Napatili na nga lamang ito, ngunit hindi naman talaga siya lumagapak sa lupa dahil isang binata ang sumalo sa kanya. "Huwag kang sumigaw, miss. Nasalo na kita," sabi nga ni Marvin at ninitaan siya. "Salamat." Nahihiyang sabi nga niya. Ibaba mo na ako, mabigat ako, baka mangalay na yung braso mo." Kaagad naman siyang binaba ni Marvin. "Mabuti na lang at nasalo kaagad kita, kundi bali-bali na sana yung buto mo. Napakataas pa naman ng inakyatan mo." "Kaya nga eh. Maraming salamat talaga. Ako nga pala si Cecilia Margarita Lamay, Cecil na lang," sabi nga niya sabay lahad ng kamay. Akmang sasagot na nga sana si Marvin ngunit biglang sumulpot ang ina ni Cecil. "Diyos ko naman, Cecil, nandito ka lang pala." Saad ng ginang sabay kurot sa tagiliran niya. "Sorry, Nay," ano nga ni Cecil at nakaramdam ng hiya. Kinurot ba naman siya ng nanay niya sa harap ng napakagwapong lalaki? Napatingin tuloy ang ginang sa binata. Magandang umaga, Sir Marvin. Ginugulo ka pa nitong anak ko? Pagpasensyahan mo na po ang dalagitang to ah. Medyo makulit po talaga si Cecil." Napahiling si Marvin. "Hindi niya naman po ako ginugulo." "Kilala mo po siya, Nay?" Oo naman. Siya si Marvin de la Paz. Apo siya ni Doña Sita, balang araw ay siya na ang magmamana ng lahat ng lupain nila dito." Nakangiting sagot nga ng ginang. Umawang ang labi ni Cecil sa kanyang narinig. Napayuko siya sa sobrang hiya. Isang tagapagmana pa ang sumagip sa kanya mula sa pagkahulog nga sa puno ng mangga. Magmula noon ay naging malapit na nga sina Cecil at Marvin. Madalas kasi si Cecil sa lupain ng mga de la Paz dahil dinadalhan nga siya doon ng pagkain. Ang kanyang nanay at tatay at tuwing Sabado at Linggo naman tumutulong din siya sa pagsasaka. Doon rin siya madalas tumatambay dahil maganda ang tanawin at malakas ang hangin. Sa dalas niyang nagpupunta doon ay madalas din siyang nagkikita ni Marvin hanggang sa nagkukwentuhan sila. Naging malapit na ngang magkaibigan at nagkapagpalagayan ng loob. Nanligaw ito sa kanya at naging sila. Dahil sa kapusukan ay may nangyari sa kanila. Inilihim nila ito sa lahat hanggang sa nalaman ni Cecil na buntis pala siya. Nagbunga ang ginawa nila ni Marvin. Nung sasabihin na nga sana niya ito kay Marvin, bigla namang hindi na nga niya ito mahagilap. Parang bula na naglaho si Marvin. End of flashback. Samantala sa kasalukuyan ay bumisita naman si Marvin sa bahay ni Cecil. May dala itong maraming regalo, kagaya ng laruan, bulaklak at tsokolate. Sir Pogi! Tawag nga ni Lily at nakangiti nitong pinagbuksan ng pinto si Marvin. "Lily, may dala akong regalo para sa'yo. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga to." Salamat po, Sir Pogi. Tatay. Nagulat si Marvin. "Alam mo naman ang totoo, di ba?" Sinabi na po sa akin ni nanay ang lahat. Alam ko na po ni ikaw po ang tatay ko. Masaya po ako ni ikaw po ang tatay ko. Mabait ka po kasi. Naluluhang niyakap ni Marvin si Lily. Pumasok na nga sila sa bahay. Abala sa pagluluto si Cecil nang marinig niya ang boses ni Marvin. Kaagad nga niyang binitawan ng sandok at naglakad na nga siya papunta sa sala. Masama agad ang loob niya nang makita si Marvin. "May dala nga pala akong bulaklak para sa iyo. Plastic lang yan kaya hindi yang nalalanta. Pwede mong iyang ilagay sa vase at i-display," saad ni Marvin. Abot nga sa kanya ng isang bouquet. Tinitigan lang yun ni Cecil. "Wala kaming vase." "Aniya, ibibili kita." "Hindi ako mahilig sa bulaklak," saad muli ni Cecil. "Maaga pa para magsungit ka, Cecil." "May schedule ba?" "Dapat kapag nagsusungit. Tsaka emosyon ko to, kaya wag kang mangialam." Masungit na saad ni Cecil. Napabuntong hininga si Marvin at inilahad naman ng isang paper bag. "Kung ayaw mo sa bulaklak, itong chocolates na lang. Masasarap itong chocolates na dala ko. Hindi ako mahilig sa matamis." Tugon naman ni Cecil.
Akin na lang po yan. Gusto ko po ng chocolates, tatay. Sabat naman ni Lily kaya iniabot nga sa kanya ni Marvin ang paper bag na puno ng tsokolate. Masyado ka naman natang nagpapakitang gilas sa anak ko. Sita nga ni Cecil. Tumikim si Marvin. Sa anak natin. Napairap si Cecil. Tinapos na nga lamang ni Cecil ang pagluluto. Lily, luto na ang agahan, kumain na tayo. Anunsyo nga niya. Habang inihahanda nga ang pagkain sa mesa. Pumasok sa kusina si Lily nang hila-hila nga si Marvin. Sa pagkakalam ko, ay si Lily ang tinawag ko. Wala akong sinabing Marvin. Ani nga ni Cecil. Nay, hindi pa po kumakain ng agahan si tatay. Hayaan mo na po na kumain siya kasama po natin. Hindi naman po natin maubos yung ulam at kanin eh. Paliwanag nga ni Lily. Aangal pa nga sana si Cecil kaso hinila na nga ng bata pa upo si Marvin. Akmang kakainin na nga sana ni Marvin pero biglang nagdasal nga sina Lily at Cecil. Natigilan ito sa pagdampot ng hotdog at napapikit at nakisabay nga rin sa pagdarasal. Amen. Saad nga ni Cecil nang matapos ang prayer at kumain na. Kainan na! Sigaw nga ni Lily. Si Marvin ang naglalagay ng pagkain sa plato ng bata. Ang saya-saya ko po ngayong araw, nanay, tatay. Ito po ang unang beses na nakumpleto po tayo. Sabi nga ni Lily. Hilaw namang umiti si Cecil. Kung gusto mo ay araw-araw na tayong magsasabay kumain. Suwestyon ni Marvin at nakangising binalingan si Cecil. Mariin naman itong tinignan ni Cecil. Gusto ko po yan, tay. Dito ka na lang po kayo tumira kasama namin para buo na ang pamilya natin. Ani nga ni Lily. Hindi yan pwede, Lily. May sarili siyang bahay. Kaya bakit siya makikitira sa bahay natin? Sabat pa nga ni Cecil. Malaki ang bahay ko, pwede naman tayong 3 doon. Saad naman ni Marvin. Si Lily pwede pero ako? Hindi ako titira sa bahay mo. Iling nga ni Cecil. Mag-isa lang naman ako sa bahay ko ah. Pwede kayo doon. Malulungkot naman ang bata pag hindi ka sumama. Gate ni Marvin. Pwede rin naman kami dito sa bahay ko ah. Rebat ni Cecil. Nag-aaway po ba kayo? Tanong naman ni Lily. Aha? Hindi kami nag-aaway anak. Nilalambing lang ako ng nanay mo. Pili yung sagot ni Marvin. Kung wala lang si Lily ay baka kanina pa nga nabato ng kutsara at plato ni Cecil si Marvin. Natapos naman ang maayos na agahan nila. Pinipigilan ni Cecil ang sarili niyang awayin si Marvin. Hindi na ba nag-aaral si Lily? Tanong ni Marvin habang pinapanood nila. Si Lily na nagdodrawing ng kung ano-ano sa papel. Nag-aaral siya. Grade 4 na siya ngayon. Alam mo ba consistent honor student yang si Lily? Matalinong bata. Manang-mana sa akin. Huwag kang kukontra. Matalino ka naman talaga, Cecil. Naalala ko dati nung nasa probinsya pa tayo. Ipinagmamayabang mo sa akin yung grades mo noong high school ka pa. Naalala ko rin yung sinabi mo na kung siguro may pera lang kayo, ay ipinagpatuloy mo na ang pagkuha na sa kursong education. Pangarap mo maging teacher, di ba? Naalala mo pa rin yan? Namamanghang sambit ni Cecil. Lahat ng tungkol sa'yo naalala ko. Pinamulahan nga ng pisngi si Cecil. Paano ka nga pala napadpad dito sa Maynila? Usisa ni Marvin. Nung namatay si nanay at tatay, kinuha ko ng isa kong tiyuhin. Dinala dito sa Maynila. Ginawa niya akong katulong sa bahay niya. Kaso, minamaltrato niya ako dun eh. Buntis ako nung panahon na yun. At hindi ko na nakayanan pa ang ginagawa niya. Kaya naglayas ako. Pagkatapos kong maipanganak si Lily, kumayod ako ng kumayod hanggang sa naipundar akong itong maliit na lupa na kinatatayuan ng bahay namin ni Lily. I'm sorry, Cecil. Sobra kang nahirapan nung wala ako. Hindi naman may babalik sa dating lahat. Kahit paanong pagsusori ang gawin mo. Alam ko pero sana, mapatawad mo ko. Huminga ng malalim si Cecil. Bakit mo pa kasi ako iniwan nun, Marvin? Sobra akong nasaktan nung iniwan mo ko. Nung nalaman ng mga magulang ko na nabuntis mo ko, muntik na nga nila akong itakwil eh. Wala akong ibang malapitan. Pinuntahan kita sa mansyon pero ni anino mo, hindi ko na nadatnan.
Bakit ka ba biglang nawala? Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin para sa akin ang pagalis mo. Nawala ako nung panahong kailangan na kailangan kita. Ang daya mo! Nagkasakit si mommy noon. Kinailangan niyang dalhin sa States para may pagamot. Busy si dad sa kumpanya namin kaya walang ibang pwedeng sumama kay mommy bukod sa akin. Ako ang mag-isang mag-aasikaso. Ako nag-alaga sa kanya. Sa loob ng ilang taon ay inubos ko lahat ng oras ko para alagaan siya. Nung namatay siya, ay napagpasyahan kong bumalik sa probinsya. Hinanap kita, pero wala na akong nadatnan sa bahay niyo. Napakurap si Cecil. Lumamlam nga ang kanyang mga mata. Marahan niya ang hinawakan ng kamay ni Marvin. Ngayon, naiintindihan ko na lahat. Hindi mo ginustong iwanan ako. Hindi ko talaga yun ginusto, Cecil. Mahal na mahal kita. Sobra. Ang mali ko lang talaga. Hindi man lamang ako nakapagpaalam sa'yo. Ngayong narinig ko na ang dahilan mo, kaya na kitang patawarin, Marvin. Pinapatawad na kita. Napangiti si Marvin. Salamat, Cecil. Mas maganda rin na maging maayos ang relasyon natin kahit para lang kay Lily. Relasyon? Tayo na ulit? Tanong pa nga ni Marvin. Huwag kang ang feeling dyan. Relasyon bilang mga magulang ni Lily. Hindi naman porkit sinabing relasyon magjowa na kaagad. Maging magkaibigan na lang tayo kahit para lang kay Lily. Paano kung ayoko ng kaibigan lang? Wala kang choice. Yun lang ang may bibigay ko sa'yo. Ang sabi pa naman nila, love is sweeter the second time around. Sana, mabigyan mo pa ako ng chance ulit na mahalin na talagaan ka, Cecil. Pakiusap na nga ng lalaki. Sasagot pa nga sana si Cecil kaso bigla siyang tinawag ni Lily. Panay pagbisita si Marvin sa bahay ni Cecil. Gusto kasi nitong masilayan si Lily at lalong-lalo na nga si Cecil. May dala nga pala ako. Sigurado ako na magugustuhan mo to. Ani nga ni Marvin sabay abot sa kanya ng isang box ng hopya. Kaagad natawa si Cecil. Mula pa man noon ay paborito na nga niya ang hopya. Salamat Matagal ko nang gustong kumain ulit ng ganito. Wala lang akong perang pambili. Masaya akong napangiti kita. Ani nga ni Marvin. Uminit ng husto ang pisngi ni Cecil. Tumikhim siya at nilantakan nga ang hopya. Bukod dyan may iba pa akong dala. Saad ni Marvin at may inilahad nga na bulaklak sa kanya. Nasamig nga si Cecil. Kaagad naman siyang inabutan ng tubig nito. Bakit may dala kang bulaklak? Mukha ba akong patay? Hindi naman bulaklak sa patay ito. Alam ko, nagbibiro lang ako. Bakit ka ba kasi may dalang bulaklak? Para sa'yo, saad ni Marvin. Bakit mo naman ako binibigyan yan? Cecil, gusto ko sanang manligaw ulit sa'yo. Gusto kong maging buo ang pamilya natin. Gusto kong maging asawa ka. Sunod-sunod na napalunok nga si Cecil. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Marvin, please Cecil, please give me a chance. Kahit karampot na chance lang tatanggapin ko. Tumango si Cecil. Kumunot ang noo ni Marvin. Anong ibig sabihin ng pagtango mo? Pumapayag ka na ba? Muling tumango si Cecil. Bigla na nga lamang sumigaw si Marvin at niyakap siya ng mahigpit. Salamat. Ako na ata ang pinakamasayang lalaki sa araw na to. Natawa na nga lamang si Cecil. Ginantihan nga ng pagkakayakap ito. Nanay, tatay, okay na po ba kayo? Bakit po kayo nagyayakapan? Kinikilig pa nga na tanong ni Lily. Kaagad ang kumalas nga sa yakap si Cecil at nahihiyang binalingan ng kanyang anak. Gutom ka na ba, Lily? Saglit lang at ipaghahanda muna kita ng pagkain. Pag-iba ni Cecil sa usapan at kaagad na iniwan nga ang magama niya. Bago siya umalis, sa sala ay narinig pa nga niya ang paghahagikgikan ni Lily at Marvin. Hindi mawala-wala ang ngiti niya habang naghahanda siya ng pagkain. Walang ibang tumatakbo sa isip niya, kundi si Marvin lamang. Hindi ba siya napapagod kakatapos isipan ko? Nakangisi nga niyang tanong sa sarili at napailing-iling. Talagang pinatunayan ni Marvin
ang pag-ibig niya para kay Cecil. Masugid niya itong niligawan. Palaging binibisita sa bahay at dinadalhan ng kung ano-ano. Malapit na ang birthday ni Lily. Sad nga ni Cecil. Gusto mo bang magpa-party tayo? Ako nang bahala sa lahat ng gagastusin. Ayaw ni Lily sa party. Kapag birthday niya ay palagi niyang hinihiling sa akin na gumala kaming dalawa. Kung ganon, maghahanda ako ng bakasyon para sa ating tatlo. May alam ako magandang beach. Sad pa nga ni Marvin. Magandang idea yan, Marvin. Matagal na gustong pumunta ni Lily sa beach. Huling punta namin ay nakaraang taon pa. Alam mo ba? Magaling mag-swimming si Lily, mahana sa'yo. Naalala ko kung paano kakagaling lumangoy nung naliligo tayo sa ilog nung nasa probinsya pa tayo. Sa ilog? Iba ang naalala ko sa ilog. Pilyong sambit nga ni Marvin. Napapikit nga si Cecil. Sinisilip naman ni Marvin ang namumulang mukha niya. Kalimutan mo na nga yun. Sita ni Cecil. Paano kung makakalimutan ang araw na yun? Doon naganap ang first kiss natin. Napairap si Cecil. Ngunit napangiti rin naman. Naalala niya kasi yung masayang memories nila ni Marvin sa ilog. Tuwing hapon, madalas silang nagpupunta sa ilog noon. Nagtatampisaw at tumatambay. Minsan nanguhuli pa nga sila ng mga isda. Sa ilog din, unang nangyari ang unang paghahalikan nila. Naalala pa nga ni Cecil kung paano napadaing si Marvin noong unang nakagat niya ang labi nito dahil hindi pa kasi siya marunong humalik nung panahon na yon. Cecil, may tatanong sana ako. Ano naman yun? Nagkaroon ka ba ng boyfriend pagkatapos natin? Naalala ko kasi, bigla yung sinabi mo noong nagsinungaling ka na nabuntis ka ng kaibigan mo at si Lily ang anak nyo. Sinong kaibigan bang tinutukoy mo? Wala. Kagaya nga ng sinabi mo, nagsinungaling ako, di ba? Gusto ko lang talagang tigilan mo na kami ni Lily at saka, naniwala ka talaga nung sa sinabi ko? Nakalimutan mo na ba na wala akong ibang kaibigan noon sa probinsya bukod sa'yo? Natawa si Marvin. Ikaw lang ang naging boyfriend ko. Ani ni Cecil. Ikaw ba, Marvin? Nagka-girlfriend ka ba ulit pagkatapos ko? Pagbabalik niya ng tanong. Nagkasalubong ang kilay niya nang hindi sumagot si Marvin kaya iniba na nga lamang niya ang usapan. Isang araw habang nagwawalis nga, si Cecil ng bakuran ng isang magara at pulang kotse ang huminto sa harapan. Sigurado nga siyang hindi si Marvin yun. Ngunit ang pinakapagtataka nga niya ay wala naman siyang ine-expect na bisita. Bumaba mula sa kotse ang isang babae. Maputi, makinis, mahaba ang buhok, maganda at mukhang yayamanin. Nakasuot ito ng black fitted dress. Nagtama ang paningin nila. Tumigil sa pagwawalis si Cecil at naglakad nga papalapit sa gate. Buksan mo tong babae ka! Sigaw ng babaeng nakaitim. Teka, sino ka ba? Sino ako? Hindi mo ako kilala? Ang lakas naman ng loob mong landiin ng fiancé ko. Sad ng babae. Ano bang sinasabi mo ha? Wala akong nilalandi kaya pwede ba? Umalis ka na at huwag ka nang mag-eskandalo pa dito. Sad naman ni Cecil. Mag-eskandalo talaga ako dahil sa kalandian mong babae ka. Aagawan mo pa ako ng future asawa? Napailing si Cecil. Hindi kita kilala, miss. Hindi rin kita niintindihan kahit kailan. Hindi ako nang agaw. Inis na kinalampag ng babae ang gate. Sinipa-sipa pa nga niya ito. Buksan mo sabi to eh! Sigaw pa nga ng babae. Pwede bang huminahon ka, miss? Lahat naman ng bagay na dadaan sa maayos na usapan. Ipaintindi mo sa akin kung anong ibig mong sabihin. Kalmadong sambit naman ni Cecil. Alam kong ikaw ang babae ng fiancé ko. Eh sino bang fiancé mo? Si Marvin! Si Marvin? Namutla si Cecil. Oo, fiancé ko si Marvin, malapit na kaming ikasal. Malapit na sana kaming ikasal pero bigla kang sumulpot at balak mo pa talaga siyang agawin mula sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Ang dukhang kagaya mo, hindi nababagay sa kanya. Ang isang prinsipa ay para lamang sa isang prinsesa at hindi para sa isang muchacha.
Kasal? Ikakasal na kayo? Takang tanong ni Cecil. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Cecil. Parang nadulog nga nang pinong-pino ang puso niya sa kanyang nalaman. Hindi siya makapaniwala at sobra nga siyang nasasaktan. Buksan mo sabi tong gate eh. Sigaw pa rin ng babae. Hindi nagpatinag nga si Cecil. Biglang sumakay sa kotse ang babae at binangga na nga lamang nito bigla ang gate ni Cecil. Nasira ang gate. Bumaba ulit ang kotse, ang babae, at naglakad nga ito papalapit sa kanya. Marami ng kapitbahay niya ang nagsilabasan sa kanilang mga bahay para makiusisa sa nangyayari. Hiyang-hiya si Cecil sa dami ng taong nanonood sa kanila. Sinugod nga siya ng babae at marahas nitong hinila ang buhok niya. Malakas siyang nagpadaing. Ngunit hindi siya nagpatalo. Gumanti siya at sinabunutan rin ito hanggang sa nagpalitan sila ng sampal. Bumagsak sila sa lupa at naghampasan. Hinampas pa nga siya ng walis. Ting-ting nito. Layuan mo si Marvin. Kapag nalaman kong nilandi mo ulit siya, hindi lang sampal at sabunot ang aabutin mo sa akin. Maring pagbabanta ng babae at umalis na. Napahagulgol na nga lamang si Cecil. Dumating si Lily at tumakbo papalapit sa kanya. Nanay, ano pang nangyari sa'yo? Sino po yung gumawa nito sa'yo? Ayos lang ako, Lily. Sige na, magpalit ka na ng damit doon. Amoy pawis ka na naman. Saan ka na naman ba naglaro ha? Nanay, iniba mo naman po ang usapan eh. Sino po ang nanakit sa'yo? Ang dami mo pong pasanay. Isusumbong natin kay tatay. Ang umaway sa'yo, pananagutin siya ni tatay Marvin. Huwag na, Lily. Huwag mo na itong ipaalam sa tatay mo. Dahil mula ngayon kakalimutan na natin siya. Po? Bakit po? Ayoko po, nanay. Halika na, Lily. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Paanyaya nga niya. Habang naliligo si Lily, tahimik namang umiiyak si Cecil sa kwarto. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa isang unan. Walang tigil sa paggagos ang kanyang mga luha. Bumukas ang pinto at niluwa nito si Marvin. Cecil, bakit sira ang gate niyo? Tanong nito. Pinunasan ni Cecil ang kanyang luha. Umalis ka na, Marvin. Huwag ka nang magpapakita pa ulit sa amin. Umalis ka ulit kagaya ng dati. Ayaw na kitang makita pa. Nag-aalala at nagtatakang napatitig nga sa kanya si Marvin. Sinubukan nitong lumapit sa kanya pero binato niya lang ito ng unan. Huwag kang lumapit sa akin. Nasusuka ako sa iyo. Sigaw ni Cecil. Cecil, ano na naman ba ang ginawa ko? Bakit hindi mo inamin sa akin ang totoo, ha? Kinuha mo ang loob ko. Pinaibig mo ulit ako at pinaasa mo. Tapos malalaman ko na may iba ka lang pala? Anong ibig mong sabihin? Nanggaling dito ang fiancé mo. Tinawag pa niya akong mga agaw. Wala man lang akong kaalam-alam na boyfriend na pala ng iba ang kasakasama ko. Darating ka lang ba talaga sa buhay ko para saktan ako, Marvin? Palagi na lang ako umiiyak at nasasaktan dahil sa'yo. Paano mo itong nagawa sa akin, ha? Manloloko ka. Gusto mong magkabalikan tayo pero ikakasal ka na pala. Matagal na kaming wala ni Mira. Ilang buwan na. Bago pa tayo nagkita muli. Oo, ikakasal na dapat kami pero nahuli ko siya sa kama. Nakapatong sa ibang lalaki. Kaya nakipaghiwalay na ako sa kanya. Matagal nang tapos ang relasyon namin. Hindi lang niya matanggap. Paliwanag ni Marvin. Tumigil sa pagigiyak si Cecil. Totoo ba yung sinasabi mo? Paninigurado pa niya. Lumapit si Marvin sa kanya at niyakap siya. Sumubsob siya sa dibdib nito. Hindi na kita sasaktan ulit, Cecil. Pangako yan sa'yo. Kung ano man ang meron kami ni Mira, matagal na yung natapos. Sa ngayon, kayo lang ni Lily ang priority ko. Sorry, Marvin. Sorry kung nasigawan kita at nabato ng unan. Akala ko kasi niloloko mo lang ako. Buti na lang nakapagpaliwanag ka agad. Kundi kakalbuhin talaga kita. Natawa na nga lamang si Marvin at pinatakan siya ng halik sa noo. I love you, Cecil. Mahal din kita, Marvin. Mahal?
Mahal mo na ulit ako? Ibig sabihin ba, tayo na ulit? Oo Marvin, tayo na. Sinasagot na kita. Natigilan sa pagsasalita si Cecil dahil bigla na nga lamang siyang siniil ng halik nito. Marahang napapikit si Cecil sa damit ni Marvin. Bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Kakaibang init ang dumaloy sa katawan niya. Mula sa leeg ay bumaba naman ito sa kanyang balikat. Akmang huhubarin na nga sana ni Marvin ang damit niya nang biglang bumukas ang pinto sa kwarto at sumilip ang ulo ni Lily. Nanay, tatay, ayos lang po ba kayo? May narinig po kasi akong kakaibang ingay. Nasasaktan ka po ba dahil sa mga sugat at pasamo, Nay? Kuryosong tanong ni Lily. Nakangising itinigil ni Marvin ang paghalik. Nakatulala naman si Cecil sa labi ng kanyang nobyo. Gusto pa nga niyang halikan pa nga siya nito. Nabitin siya ng sobra. Namiss niya ang pakiramdam ng pagdampi ng labi ni Marvin sa labi niya. Ayos lang ang nanay mo, anak. Sagot ni Marvin at kinindatan pa nga si Cecil. Tay, ikaw na munang bahala kay Nay ha. Pupuntahan ko lang po ang kaibigan kong si Jasmine. May sasabihin po kasi ako sa kanya eh. Paalam nga ni Lily at kumaripas na ng takbo palabas ng bahay. Kaagad na nilak nga ni Marvin ang pinto. Nagkatinginan sina Cecil at Marvin at muli naman silang naghalikan. Halik na puno nga ng pananabik sa isa't isa. Halik na puno ng pagmamahal ang iginawad nila sa isa't isa. Tuluyan na nga siyang nahubaran ni Marvin. Niyakap niya ang kanyang sarili. Uminit ng husto ang kanyang pisngi dahil ni isa, wala nga siyang suot na damit. Nakangiting hinagod nga siya ng tingin ni Marvin. You're beautiful, Cecil. Pulang ni Marvin at bigla na nga lamang itong nagubad. Napatingin si Cecil sa alaga nito. Malalim siyang napalunok. Teka, kakayanin ko ba yan? Magkakasya ba yan? Parang lumaki yata yan eh. Reklamo pa nga ni Cecil. Natawa na nga lamang si Marvin at hinalikan siya sa pisngi. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ani nga nito. Pagod na pagod sila pagkatapos ng ginawa nila. Nakayakap si Cecil sa bewang ni Marvin. Nasa dibdib naman ito ang ulo niya. Hingal na hingal sila pareho. Baka magkaroon bigla ng kapatid si Lily dahil sa ginawa natin. Pabirong sabi nga ni Marvin. Pinamulahan nga ng pisngi si Cecil at hinampas ito. Loko ka talaga. Napanguso si Cecil at bigla na nga lamang niyang kinalabit si Marvin. Psst Marvin. Bakit? Isa pa. Anong isa pa? Takang tanong ni Marvin. Gusto ko pa. Malakas na tawa na nga lamang si Marvin. Mukhang nagustuhan mo ang performance ko ah. Inaasar pa talaga ako. Kung ayaw mo, diwag na lang. Simangot pa nga ni Cecil at akmang aalis na nga sana sa kama. Pero biglang pumaibabaw si Marvin sa kanya at siniil na naman siya ng halik. Ilang rounds pa ba ang gusto mo? Nakangising bulong na nga lamang ni Marvin. Napatawa na nga lamang sila. Araw ng linggo ay nasa biyahe nga sila. San po ba tayo pupunta na, tay? Tanong nga ni Lily habang nakasilip sa bintana. Kasalukuyan nga silang nakasakay sa kotse ni Marvin. Ngayon na kasi ang araw ng kaarawan ni Lily at patungo sila sa isang beach resort. 3 araw silang mananatili doon para mag-bonding at mag-relax. Doon na rin nila isa-celebrate ang birthday ni Lily. Surprise, kaya bawal sabihin sa'yo. Ani nga ni Marvin. Hinampas ni Cecil ang braso nito. Ipinalam mo na may surprise tayo, hindi na tuloy surprise. Kasi alam na ni Lily. Napakamot ng ulo si Marvin at napapeace sign. Malayo-layo ang beach resort kaya matagal-tagal rin ang kanilang biyahe. Abala sa paglalaro ng tablet si Lily. Excited ka na? Tanong nga ni Marvin sabay baling kay Cecil. Oo, mas nai-excite pa ako kaysa sa birthday girl. Nakakamiss din lumangoy eh. Pabulong na tugon naman ni Cecil. Makalipas ang 1 at kalahating oras, ay narating na nga rin nila sa wakas ang resort. Habang ibinababa nga ni Marvin ang mga gamit nila, ay bigla na nga lamang tumakbo si Lily, kaya kagad ditong sinundan ni Cecil. Lily, mag-ingat ka. Baka madapa ka.
Paalala nga ni Cecil at binilisan ang pagtakbo niya para mahabol si Lily. Nanay, gusto ko po mag-swimming. Oo, magsiswimming ka mamaya pero hintayin mo muna ang tatay mo. Sige na, hayaan mo na siyang lumangoy. Iaakyat ko lang sa room natin itong mga gamit natin. Sabat ni Marvin at naglakad nga papasok ng hotel. Umupo sa buhanginan si Cecil habang pinapanood na lumangoy si Lily. Huwag kang masyadong lumayo, Lily. Bilin nga ni Cecil. Ay, ang lamig po ng tubig, Nay. Ito po bang surprise niyo ni tatay po para sa akin? Na-surprise po talaga ako, Nay. Ang saya-saya ko po. Ito na po ata ang pinakamasaya kong birthday. Napangiti si Cecil. Appreciative na bata si Lily. Kahit nasa maliit at simpleng bagay natutuwa na ito kaagad. Miss, are you alone? Tanong ng isang lalaki na bigla na nga lamang lumapit kay Cecil. Tinignan lang ito ni Cecil. Naglahad ng kamay. Ako nga pala si Diego. At ikaw naman si? Cecil. Ang cold mong sumagot pero ayos lang. Gusto ko ang ganyang mga babae. Sinong kasama mo dito? Single ka pa ba? Usisa ni Diego. Biglang dumating si Marvin at masama ang tingin nito sa lalaki. Kasal na siya at ako ang asawa niya. Maring sambit ni Marvin at tinaasan ng kilay si Diego. Napangiwi si Diego at nagmamadaling umalis. Inis naman itong sinundan ng tingin ni Marvin. Asawa ka dyan, ani nga ni Cecil. Pasensya na sinabi ko lang yon para lubayan ka na ng mokong na yon. Nawala lang ako saglit ay umaligid na agad sa'yo. Problemadong sinabi ni Marvin. Tumayo si Cecil mula sa pagkakaupo sa buhanginan at hinawakan ng braso ni Marvin. Siya naman ang lumapit sa akin Depensa niya. Kaya nga naiinis ako sa sobrang ganda mo ay ang daming kaagaw. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nila ako maagaw sa'yo. Hindi ako magpapaagaw at sigurado naman ako na hindi ka papayag na maagaw ako, di ba? Tumango si Marvin. Oo, hindi talaga ako papayag. Sa akin ka lang, Cecil. Akin na akin lang. Sino nga palang lalaking yun? Diego ang pangalan niya. Mabuti na lang pala tumalis siya kaagad. Baka Jumego ang ilong niya kapag nasapak ko siya. Pagbibiro pa nga ni Marvin. Malakas na tawa si Cecil. Loko ka. Enjoy na enjoy si Lily Tama lang pala na dito ko kayo dinala. Komento pa nga ni Marvin. Oo nga salamat Marvin na masaya ako kapag masaya si Lily. Masaya naman ako kapag nakikita kong masaya kayong dalawa ni Lily. Lahat gagawin ko para lang mapasaya kayong dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita. Ninakawa ni Marvin nang halik sa labi si Cecil. Hoy, baka may nakakita. Sita ni Cecil at nahihiyang luminga sa paligid. E di mas mabuti para alam nila na may nagmamay-ari na sa'yo para wala nang umaaligid na iba sa'yo. Loko ka talaga Marvin. Magsiming na nga lang tayo. Aya nga ni Cecil at hinila si Marvin papunta sa tubig. Sinamahan nila sa paglangoy si Lily. Pagkatapos lumangoy, ay kumain na muna sila at pagkatapos ay nagpahinga sa kanilang hotel room. Napagod sa paglangoy si Lily kaya nakatulog nga siya. Nasa balcony sila na Cecil at Marvin. Nililipad ng malakas na hangin ang mga buhok nila. Nakahawak sila pareho sa railings at pinagmamasda ng magandang view, lalo na ang paglubog ng araw. Unti-unti na ngang nagkakulay kahel ang langit. Napakaganda nitong pagmasdan. Ang ganda ng langit. Ani pa nga ni Cecil at itinaas ang dalawang kamay niya. Mas maganda ka. Hirit pa nga ni Marvin kaya tawang-tawa nga si Cecil. Sus, ang corny mo. Pangasar pa niya. Akala ko kikiligin ka. Kinilig naman ako ng 20%. Inilabas ni Marvin ang kanyang cellphone sa kasinulipan si Cecil. Mag-selfie tayo, ipapost ko online. Pagmamayabang ko lang ang mga napakaganda kong asawa at anak. Selfie? Teka, ang pangit ko kaya wala akong ayos Saka, anong sinasabi mong asawa ha? Magiging asawa din naman kita. Sisiguraduhin ko yan. Sigurado ka na ba talaga sa akin, Marvin? Tanong nga nito bigla. Pagdating sa'yo, palagi akong sigurado, Cecil. Mahal na mahal kita, Marvin. May kinuha nga si Marvin mula sa kanyang bulsa. Isa itong kwintas. Nagulat si Cecil nang makita ang kwintas. Isa itong golden necklace na may heart pendant.
Bakit nasa iyo yan? Itinapon ko na yan Tanong ni Cecil. Ang kwintas kasi na yon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Marvin noong nasa probinsya pa sila. Noong hindi na nga siya binalikan ni Marvin, ay itinapon niya na nga kung saan ang kwintas kaya nagulat nga siya nang makita ulit ito ngayon. Napulot ko to. Noong umuwi ako ng probinsya, itinapon mo to malapit sa palayan. Akala ko naiwala mo, sinadya mo pala talaga itong itapon. Galit na galit kasi ako sa iyo nun Lahat ng gamit na binigay mo sa akin, pinagtatapon ko para lang wala ng bagay na magpapaalala sa iyo sa akin. Paliwanag nga ni Cecil. Nung nakita ko ang kwintas na to, ipinangako ko sa sarili ko na kapag nagkita ulit tayo, ibibigay ko to pabalik sa iyo. Ani nga ni Marvin. Isinuot ni Marvin ang kwintas sa kanya. Alam mo ba na ang kwintas na yan ang dahilan kung bakit kami nagkita ni Lily? Tanong pa nga ni Marvin at napangiti ito. Anong kinalaman ng kwintas na to? Aksidenteng naitapon sa basurahan. Nangangalakal si Lily noon at napulot niya tong kwintas. Nung nalaman niyang may hinahanap akong kwintas, kaagad niya itong sinuuli sa akin. Dahil sa kwintas na yan, nagtagpo ulit ang landas natin. Hinaplos ni Cecil nga ang pendant ng kwintas. Hindi ko na ulit itatapon to. Pangako nga niya. Hinapit nga ni Marvin ang bewang niya. Hindi na rin kita bibigyan ng dahilan para itapon yan. Anito saka siya siniil ng halik. Araw ng linggo nagsimba silang tatlo. Habang nagmimisa, pasulyap-sulyap si Cecil kay Marvin kasi kanina pa nga ito nakapikit. Nagdarasal kabaw natutulog, tanong pa nga niya. Bahagyang natawa si Marvin. Nagdarasal ako. Anong pinagdarasal mo? Bawal sabihin, baka hindi matupad. Sagot pa nga ni Marvin. Diba sa wish yung ganun? Bawal ipagsabi ang wish kasi hindi matutupad. Nag-wish ka ba kay Lord? Anong winish mo? Bawal ngang ipagsabi. Ano nga na nga kasi? Winish ko na sana tayong dalawa na habang buhay. Sana humantong tayo sa kasalan at sana masundan na natin si Lily. Bakit mo sinabi sa akin? Hindi na matutupad yan. Pangasar pa nga ni Cecil. Sumimangot nga si Marvin. Hanggang sa natapos ang misa, ay nakasimangot pa rin ito. Iniangkla nga ni Cecil ang braso niya sa braso ni Marvin. Galit ka ba? Anong iniisip mo? Kanina ka pa nakasimangot at kanina pa tahimik. Sa pagkakaalam ko ay napakadaldal mo. Ani nga niya. Kinakabahan lang ako. Kinakabahan naman saan? Baka kasi hindi matupad ang hiniling ko kay Lord na maikasal tayo. Paano mo naman nasabi? Di ba sinabi ko sa'yo kanina na bawal dapat ipagsabi yung wish kasi hindi na matutupad? Hindi totoo yun. Matutupad yung wish mo kapag hindi gagawa natin ng paraan. Ikakasal din tayo sa tamang panahon. Nakangiting sabi nga ni Cecil at pinagsiklaw pang mga kamay nila. Sa bagay, hindi rin naman ako papayag na hindi tayo humantong sa kasalan. Gagawin kong lahat para maging asawa na kita. Masaya ng sambit nga ni Marvin. Gumaan din naman ang pakiramdam nito. Nanay, gusto ko po ng ice cream. Sigaw nga ni Lily sabay hila sa mga kamay nila papalapit sa ice cream vendor. Naging maayos naman ang takbo ng kanilang relasyon. Bihira lang din sila kung mag-away. Kapag nagkatampuhan sila, kaagad naman silang nagkakaayos. Mabait na nobyo si Marvin. Ramdam na ramdam ni Cecil ang pagmamahal nito sa kanya. Isa rin itong mabuting ama kay Lily. Tumira na kayo kaya sa bahay ko? Aya pa nga ni Marvin. Itanong ko muna kay Lily. Pumayag na siya. Ikaw na lang naman ang hindi pumapayag Nagulat si Cecil nang biglang lumuhod si Marvin. Sa harapan niya, may hawak itong singsing na maliit sa pulang box na naglalaman ng singsing na may malaking diamond sa gitna. Cecil, will you marry me? Sumulpot si Lily na may daladalang banner kung saan may nakasulat doon na will you marry me. Yes na po yan, Nay. Pakasalan mo na po ang pogi kong tatay. Pag-cheer pa nga ni Lily. Dinampot ni Cecil ang singsing at isinuot nga sa kanyang daliri. Oo, Marvin.
Pakakasalan kita. Niyakap siya nito. Paulit-ulit na nagpasalamat si Marvin sa kanya. Sa sumunod na linggo ay inampake na nga nila ang kanilang mga gamit kasi lilipat na nga sila sa bahay ni Marvin. Paano na po itong bahay natin? Nay, kapag lumipat tayo kay tatay, ibebenta po ba natin to? Tanong nga ni Lily habang nilalagay nga sa malaking box ang mga laruan. Saka na natin yan isipin. Iligpit mo na ang lahat ng laruan at gamit mo para makalis na tayo. May dumating na truck at isinakay doon ang mga gamit nila. Sumakay naman sila sa kotse ni Marvin. Gaano po ba kalaki ang bahay mo, tatay? Usisa nga ni Lily habang nakasilip sa bintana. Excited nga itong makita ang bahay ni Marvin. Malalaman mo rin kapag nakarating na tayo. Tumigil nga ang kotse sa harap ng napakalaki at napakagandang bahay. Puti ang kulay nito. May malawak na bakuran. Marami ding mga halaman sa paligid. May malaking fountain pa at napakaraming sasakyan sa garahe. 3-story ang bahay. Ubod talaga ito ng laki. Wow! Ang ganda naman po nitong bahay mo, tatay, para pong kastilyo. Komento na nga ni Lily na bumilog pa nga ang bibig sa sobrang pagkatuwa. Bahay mo to? Manghang tanong pa ni Cecil at nilingon nga si Marvin. Alam naman niyang ubod ng yaman ng pamilya ni Marvin, ngunit hindi niya lubos sa kalaing. Napakaganda ng bahay nito at may isa pa nga siyang napansin. Ang itsura ng bahay ay katulad sa bahay ng pinapangarap niya noon. Dati kasi, naikwento niya kay Marvin na gusto nga niya ng malaking bahay, kulay puti, na may malawak na garden at may fountain sa harap. Familiar ba sa'yo? Tanong nga ni Marvin sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. Ganito yung dream house mo kaya ganitong bahay din ang pinatayo ko. Napangiti si Cecil. Pinatakan niya ng halik sa pisngi si Marvin. Salamat. Para saan? Tsaka pwedeng isang kiss pa ulit? Salamat dahil mararanasan mo na ring tumira sa ganito kagara na bahay. Dream house ko lang to dati. Hindi ako makapaniwalang titira ako sa bahay na dati pinapangarap ko lang na matirhan. Pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Masayang nagtatakbo si Lily paikot nga ng bahay. Grabe, tatay, kasing laki po ata ng school building namin itong bahay mo eh. Mas malaki pa nga to oh. Napatawa na nga lamang sila. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Marvin. Gustong-gusto ko po dito, tatay. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Cecil habang nakatingin siya kay Lily. Kitang-kita niyang saya ni Lily ngayong titira na nga sila sa isang malaking bahay. Isang bagay na hindi niya naibigay kay Lily dati. Wala naman kasi siyang maraming pera para makapagpatayo ng napalaking bahay para sa kanila. Napansin ni Marvin ang pananahimik ni Cecil. Marahan niyang tinapik ang likod nito. Okay ka lang ba? Nalulungkot lang ako. Saad ni Cecil. Nalulungkot saan? Nakakalungkot lang na lumaki si Lily kasama ko. Lumaki siyang naghihirap. Nangangalakal pa siya para lang matulungan ako. Tumira siya sa tagbi-tagbing bahay. Pero masayahing bata si Lily. Kakaiba yung saya niya ngayon. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang siya nakita na ganyan kasaya. Kasalanan ko kung bakit ka nahirapan, Cecil. Wala ako noon sa tabi mo para tumulong. Hindi mo kasalanan, Marvin. Kasalanan ko nga. Akong may kasalanan. Sabay silang natawa. Wala na ngang may kasalanan. Ani na nga lamang ni Marvin at pinisil ang pisngi niya. Tatay, may swimming pool ka po pala dito? Sabat pa nga ni Lily. Oo, gusto mo bang maligo? Opo, tatay, ngayon na po sana. Sige, sasamahan ko lang lumangoy si Lily. Tango nga ni Marvin sa katinignan si Cecil. Okay, papaghanda ko na lang kayo ng juice. Pagsang-ayon naman ni Cecil at naglakad na nga papunta sa kusina. Pagkatapos magtimpla ng juice, dinala na nga niya ito sa pool area. Napanga nga si Cecil nang makitang umaahon sa pool si Marvin. Ilang beses na nga niyang nakita.
ang katawan nito ngunit hindi niya pa rin maiwasang mapangmangha. Biceps pa lang ni Marvin ay talagang napapatulala na nga siya. Idagdag pa ang abs nito. Humakbang si Marvin papalapit sa kanya. Kumuha ito ng isang basong juice, saka diretsahang nilagok. Pati ba naman pag inom ng juice, kinikilig na ako sa kanya? Ani pa nga ni Cecil sa kanyang isipan. Ayos ka lang ba? Bakit ka namumula at pinagpapawisan? Nag-aalalang tanong pa ni Marvin. Okay lang ako. Magpahinga ka na nga lang muna sa kwarto. Tumango si Cecil at tinilapag na nga sa mesa ang tray na may baso at isang pitsyal ng orange juice. Umakyat siya sa guest room at humiga. Hindi maalis sa isipan niya ang katawan ni Marvin. Malakas ang aircon pero nag-iinit pa rin siya. Ano bang nangyari sa akin? Binatukan niya ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang minuto, pumasok nga sa kwarto si Marvin. Tapos na kayong mag-swimming, nasan si Lily? Nagpapahinga na siya ngayon sa kwarto niya. Natulog ba siya? Pero basa pa ang buhok niya, hindi siya pwedeng matulog ng basa ang buhok dahil masama yun. Bumili ako ng blower. Ibinlower ko ang buhok niya. Binilhan rin kita ng blower. Tigisa kayo. Okay, salamat. Saad nga ni Cecil. Enjoy nga si Lily kanina. Sinabi niya pa na kung hindi siya tao ay gusto niyang maging sirena tapos ako ang Shokoy. Pagkukwento pa nga ni Marvin. Imbes na matawa sa kwento nito, tahimik na nakatitig si Cecil sa katawan ni Marvin. Wala kasi itong ibang saplot bukod sa puting bathrobe. Napakagatlabi si Cecil at napailing-iling. Kanina ka pa hindi mapakali, Cecil ah. May problema ka ba? Pwede mo ba akong halikan? Diretsahang sambit ni Cecil. Hindi na nga niya talaga mapigilan ang kanyang sarili. Wala siyang ibang gusto ngayon, kundi ang angkinin na nga si Marvin. Halik lang ba talaga? Hindi kita pwedeng halikan kapag hinalikan kita. Paniguradong hindi lang halikang magagawa ko sa'yo. Baka may mangyayari pang masama. O kaya milagro. E di mas okay. Ayos lang sa akin yun. Humagalpak ng tawa si Marvin. Sure ka ba? Kapag tumango ka, wala nang atrasan to. Tumango si Cecil. Akmang papatong na nga sana si Marvin sa kanya. Ngunit may kumatok sa pinto. Nanay, tatay, pwede po ba ako matulog sa kwarto niyo na nanaginip po ako ng monster eh? Sigaw nga ni Lily mula sa labas ng kanilang kwarto. Pagbubuksan ba natin? Tanong ni Marvin. Loko ka. Next time na lang tayo. Magsundutan. Nahihiyang sabi pa ni Cecil. Pinagbutsan na nga ng pinto ni Marvin si Lily. Kaagad namang nagpabuhat si Lily sa kanya. Natatakot po ko sa halimaw na napapaniginipan ko, tay. Pagsusumbong ng bata. Nandito na si tatay. Wala nang halimaw na makakalapit sa'yo. Pulong ni Marvin. Wala nang halimaw na makakalapit sa kanya kasi ikaw mismo ang halimaw. Shokoy ka, diba? Pangasar pa nga ni Cecil. Shokoy po si tatay? Gulat na tanong pa nga ni Lily at nagtawanan sina Cecil at Marvin. Malaki ang bahay ni Marvin. Marami ring pwedeng gawing activities. Kaya madalas ay nasa bahay lang sila. May art room si Marvin. May sariling PlayStation din. May swimming pool. May garden. Pwede rin silang maghabulan sa napakalawak na bakuran. At marami pang iba. Makalipas ang isang taon ay ikinasal na sina Cecil at Marvin. Simple lang ang naging kasal nila. Siyempre si Lily ang naging flower girl nila. Invited lang ang mahahalagang tao sa buhay ni Marvin. Kay Marvin lang dahil wala nang ibang kamag-anak si Cecil. Pero pagdating naman sa reception ay invited ang mga kapitbahay ni Cecil noon sa dati nilang bahay. Simple man ang naging kasal nila ay sobra naman itong naging masaya. Sa Switzerland, ginanap ang honeymoon nila. Switzerland kasi ang bansang pangarap na mapuntahan ni Cecil. Napakaganda dito, Anya, habang nililibot ang kanyang paningin. Hindi pa nga rin siya makapaniwalang nakatapak na ang paa niya sa Switzerland. Napakaganda ng paligid. Parang hindi makatotohanan ang itsura.
Sobrang linis at presko ng hangin. Malamig din at napakabait ang mga taong nakasalamuhan nila. Dito natin bubuin ang magiging kapatid ni Lily. Pili yung sabi ni Marvin at pumulupot nga ang braso nito sa bewang niya. Gusto mo ba ng kambal na anak? Tanong ni Cecil. Oo, kahit anong anak basta galing sa'yo. Kung magkakaanak ulit tayo, anong mas gusto mo, babae o lalaki? Gusto kong lalaki pero kung ano man ang ibibigay ng nasa itaas, ayos na rin sa akin yun. Kinuha nga ni Cecil ang bag niya at inilapag niya ito sa palad ni Marvin. Ano to? Takang tanong ni Marvin. Pregnancy test. Buntis ako. Nagpa-check up na rin ako sa doktor at positive talaga ang resulta. 4 weeks na akong buntis. Magiging daddy na ulit ako? Hindi, magiging mommy ka na. Joke lang. Oo nga, magiging tatay ka na ulit, Marvin. Siniil siya ng halik nito. Ang saya-saya ko. Masaya din ako. Unti-unti na ngang lumaki ang pamilya natin. 2 na nga ang magiging anak natin eh. Niyakap nga nila ang isa't isa. Ang kwentong ito ay nagturo sa atin ng forgiveness is the key to unlocking second chances. Noong natutunan ng patawarin ni Cecil si Marvin, nagkaroon na ulit ng tsansa ang pag-iibigan nila. Sabi nga nila, hindi madaling magbigay ng second chance. Pero sana, matuto tayong magbigay ng chance sa mga taong karapat-dapat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Cecil at Marvin. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Aia Mirandilla, Rosita Cabagte, Ara Colaste, Cresolita Castelon, Ami Regalado, Anita Hernando, Violita, Emily Borac, Camindanao, Tita Pableo, From Postigo, JM, Yonila Perea, Daisy Blasa, Regina Federico, Elsa Enerio, Avita Buensuceso, Annie Hoson, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Miras Channel, Mary Jane Aliwanag, My Vlog TV, Wilma Dargantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Maggie Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Prescavilla Havana, Epifania De Ocares, Emily Kinlog, Wilma Dargantes, Liliano Bebe, Fritzy Kagiat, Eileen, Annalie Flor, Ana Flor Psycho, Jude Love, Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Jeyo Cadtec, Beth Sardina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley, Jocelyn Tansing, Not Green Fox, Belen, Franca, Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romano Corospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Anisera Andrino, Evelyn, of Neva Ecija,
Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Hani Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Nina Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.